Una sa lahat, dating Pangulong Duterte sumailalim na sa initial proceedings ng International Criminal Court via online video link. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. His surname is Duterte. Mga supporters at mga kritiko ng dating Pangulo nagsarin sa tapat ng ICC. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, VP Sara Duterte, Senador Robin Padilla at dating Senator. Presidential Spokesman Harry Roque sabay-sabay dumating sa ICC para magpakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Pati mga overseas workers nagtipon sa labas ng korte. Send him back! Send him back! Send him back! mga taong simbahan at ilang kaanak ng biktima ng EJK sama-sama ring nanood ng paghaharap ni Duterte sa ICC. Pero planong sinakyan ng dating Pangulo pa ICC, binayaran ng gobyerno ayon mismo sa palasyo. At dating PNP Chief Oscar Arbayalde iginiit na walang paglabag sa kontrobersyal na Oplan Tokhang. Sumalang na sa initial appearance ng International Criminal Court or ICC si dating Pangulong Duterte via online ang pagdalo ng dating Pangulo. At live mula sa International Criminal Court sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, bakit ba virtual lang ang pagdalo ng dating Pangulo sa initial appearance sa ICC? Magandang gabi sa inyo, Ed at Nikki, mula dito sa harapan ng ICC headquarters. At ito nga yung kanyang initial appearance before the pre-trial chamber ay tumagal ng hindi pa aabot sa kalahating oras, 26 minutes. Ito kanya ni-record ko 2:34 p.m. ang simula at natapos kami sakto 3 p.m. So 26 minutes in total at sa tanong mo kung bakit hindi physical na dumalo ang dating Pangulo dito sa kanyang initial hearing ay dahil pinagbigyan ng pre-trial chamber ang kahilingan dahil na rin sa health reasons. Binigyan nila ng consideration ang dating Pangulo dahil sa kanyang edad at hinayaan siya na mag-participate na lamang via video conference. Okay, some things that happened inside bago ako magpunta doon sa actual pertinent points of the hearing ay sa loob hindi kami pinayagan mag-video. Pinapunta kami doon sa parang gallery para makita na nangyayari yung proceedings. Ang representative ng dating Pangulo ay si Executive Secretary Salvador Medialdea. Siya lang yung natatanging tao doon. Yung nasa kaliwa naman, nandun ang prosecutor na si Karim Khan, kasama yung team of 6. At pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, katabi niya si Senator Robin Padilla, si Attorney Harry Roque, doon sa gallery kasama namin sila at nakinig lamang kami via headphone with English translation doon sa mga sinasabi. Puntahan natin yung hearing. Meron kasing yun nga pinag-uusapan natin na ang goal nito ay hindi pa talakayin kung guilty o innocent ba ang dating Pangulo. Dito ay initial hearing lamang para siguraduhin na alam niya yung crimes na ibinabato sa kanya, yung alleged crimes that he committed. Pangalawa, he was informed of his rights sa ilalim ng Rome Statute. At pangatlo, yung date ng confirmation of charges hearing ay naideklara kanina. So yan ay mangyayari sa September 24th, 2025. Tama ba ang aking September 23, 2025, pagbigyan nyo na kasi nga ito nga yung notes, yan lang ang pinayagan sa amin kanina. Pero ang pinakamatingkad na nangyari sa loob ay ito ngang arguments ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Humingi siya ng pagkakataon na magbigay ng manifestation of concerns
over the delivery of the former president here to The Hague. At sinabi nga niya ay meron nga na mga hindi na-address bago dinala dito ang dating Pangulo. Sabi niya that the conditions of surrender to court were questionable, that he was bundled into an aircraft, that this was extrajudicial rendition. And he was carried here in a degrading manner. Sinabi rin niya na kung sa normal na tao ay kidnapping ito. At that he was denied all legal recourse and that this was very, very political. Sinabi rin niya that the ICC private jets do not drop out of thin air. At question din niya kung bakit lumapag sa Dubai ang dating Pangulo, yung jet niya. More than 5 hours daw nakalapag doon when the UAE is not a state party to the ICC, is requesting for an explanation on that. Tapos meron din siya mga bring up na concerns tungkol doon sa kalusugan ng dating Pangulo that is hard of hearing and poor of sight. And binigyan lamang daw siya ng less than an hour to discuss the legal issues with his client. He was also saying that there was no hard copy of the arrest warrant. Na mga bagay na sinagot naman ng judge ng ICC. Sinabi niya, ito nga, pinapaliwanag na nila yung charges that are thrown at him. At sinabi rin nung judge na dininay nila yung dalawang request or motions ng kampo ni Pangulong Duterte. Hindi ganong kalinaw kung ano yung dalawa yun. Pero alam natin yung isa, yung postponement nung hearing today, at yung pangalawa, we surmise that it is the actual setting of another hearing to the next week. So hindi pinagbigyan yung dalawang request na yun, kung yun nga talaga yun. Hindi pinagbigyan dahil sabi naman, hindi naman daw matagal ang preparasyon para sa initial hearing na ito dahil kumbaga introductory phase lamang. Okay, alam ko marami pa kayong katanungan, kaya naman ipapasok ko na si Attorney Gilbert Andres na mas may kaalaman tungkol sa batas. Ang una kong tanong sa inyo, Attorney Gilbert Andres, bilang lawyer ng mga biktima ng extrajudicial killings, ano pong masasabi ninyo dito sa extrajudicial rendition na nabanggit ni E.S. Medaldea na nangyari sa pag-aresto sa dating Pangulo at pagdala dito sa The Hague? You can get this. You can. Oo. Pero naman pong legal basis, yung pag-arrest kay Mr. Rodrigo Duterte, At yung legal na basehan po ay nasa Republic Act 9851, or the IHL Act. Kasi sabi doon sa Section 17, in the interest of justice, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. At mahalaga pong punto to kasi pinasa po ito noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo miyembro ng ICC Rome Statute. Kaya ikalawa po, yun pong naging basis, domestic law at yung arrest warrant po na pinalabas po ng ICC Pretrial Chamber 1. Okay. Attorney, can you hear us? Can we ask you a question? Rinig na rinig kita, Ed. Okay. Attorney, I'm wondering lang, anong pagkakasabi ng tatlong hurado dito kasi I understand this is supposed to be parang procedural pa lang na phase Wala pa tayo dun sa phase kung saan tatalakayin dapat yung bigat o yung gravity o yung substantive issues doon sa reklamo at sa mga ebidensya. So was this the appropriate venue and moment to raise this question of for example yung the manner of the arrest and the regularity of the arrest as well as the charges themselves? Hindi pa ito yon. Panahon. Kasi in fact, yung presiding judge, sinabi niya po na hindi pa ito yung substantive portion. This is just the initial appearance under Article 60 of the Rome Statute. Kaya anyway, pagbibigyan naman po sila ng panahon dyan. Kasi part talaga to ng due process sa isang criminal justice system such as the ICC. Di ba nabanggit po ni Attorney Yula, ni Justice Yula, na sa confirmation of charges na lang po pwedeng i-bring up ito? Tama po ba? Lahat ng inilabas niya? Yun po yung tamang panahon po sa September 23, 2025. Ano pong mangyayari from tonight or from nung morning dyan, from tonight to the day of September 23rd? Kasi mahaba-haba pa po yun. March pa lang po tayo. That's a clear 6 months from now.
Oo, at actually part po yan ng ICC practice. Ano? Kasi remember, if you look at Article 61 ng Rome Statute, binibigyan po ng reasonable time period. Both ang prosecution, pati po yung defense. Kasi kailangan din ilatag ng prosecution na meron ng substantial basis to sustain the charges. At dapat din maganda yung defense. Kung ano bang depensa nila, anong ebidensya nila, at kung magpipresenta ba sila ng mga ebidensya. Kaya ito lang po ay paghahanda for both parties, the prosecution at defense. At ito rin po panahon na maghahanda po yung mga victims para ipakita din po yung kanilang mga kuro-kuro po at kanilang mga views po on this process. Attorney, one more question from me and then if we can go back to Gretchen. Pero ano po, yung tanong po doon sa kung nailabas ba o nabanggit ba yung karapatan ng akusado na mag-apply para sa conditional or provisional liberty. I forget the phrase interim used. release. Interim release. Was that Interim release, mentioned oo. already and was that concluded already or decided already? Isa po ba yun dun sa mga motion na inihain ni Duterte na hindi binigyang hindi po I think yung pinayatan? motion nila, based lang sa pagkakasabi initially, I think it's a motion for postponement to next week. Yes, sir. At least that yun yung was dininay. clear. Yeah, that was What was the other one, sir? Pretrial chamber. Oo. Pero walang nabanggit po yung si judge kung napag-usapan na o napagdesisyon na itong interim release. Wala pa ho. Wala pong nasabi po. Kasi it should be a written motion din ang isang Okay. application for interim release. Okay. Sir, last question siguro. What do we expect Sige. between now and September 23? That's half a year, so long wait. 6 months. Oo, So expect natin na maghahanda yung prosecution. Expect din natin, and I really now expect this, na meron nang sasabing may ipafile na motion yung defense at nakahanda rin ng mga biktima to actually give an answer sa magiging anumang motion ng defense. Okay. Okay, maraming salamat. Attorney Gilbert Andres ng Center Law. Siya po ay nandyan as a representative of the victims of extrajudicial killings. Attorney, if you could pass it on to Gretchen so we could ask her a few more questions. Salamat. Thank you, sir. Okay. Maraming salamat for Thank joining you, us this sir. afternoon or tonight. Okay, Gretchen, pahabol lang ako ng tanong sa iyo. Kasi we're not sure exactly kung if the audio of the former president is choppy from our end because we're half a world away or if it's really choppy to begin with from your end there. I'd like to know lang sa inyong pagkakarinig at pagkakaintindi doon sa pagsasalita ni dating Pangulong Duterte kung siya ba'y nahihirapan magsalita o medyo hindi lang maganda yung linya namin dito. Parang medyo mabagal, Bok, yung kanyang pagsasalita at pinaulit nga niya nung tinanong sa kanya kung kailan yung birthday niya at saan yung birthplace niya. So, siguro yun na rin yung sinasabi ni Executive Secretary Salvatore Medaldea na medyo nahihirapang makarinig ang dating Pangulo. May parang hard of hearing as sinabi, no? So, yung medyo mabagal yung response niya, pero yung doon sa isang parte ay nahirapan siyang marinig. Pero doon lang natin siya narinig magsalita, doon sa confirm ng kanyang identity. Yes. I guess yun yung number one. Kinonfirm niya yung pangalan niya at yung birthday at yung birthplace. Pero bukod doon, si ES Medialdea na yung narinig natin. And Gretchen, ano bang susunod na hakbang ng Duterte camp? Were you given the chance to talk to them after this? No, Nikki, hindi natin naabutan sila, pero nakita natin sila lumabas dito sa side at dire-diretso. Sandali, nag-hi sila dito sa mga supporters nila dito sa labas ng ICC. Pero as to their response to what happened, aabangan pa natin yan dahil sinabi naman ng Vice Presidente na magkakaroon ng press conference ngayong araw din. So we expect them to give a response and to lay down what they plan right after the initial proceedings here at the ICC. Okay, Gretch, one last question from me. Did you have the chance to talk to the supporters and or the critics of the former president who were assembled dyan kanina? I don't presume that you had a chance, just in case you did, kasi I know you came from inside. Pero kung nakasagap ka ng kahit paano. How was their mood? Kasi siyempre ano yung nanonood mood? din sila, tumutok din sila sa live stream ng ICC, di ba? Okay, ngayon nakita natin yung mga protesters naman dito sa isang
banda, no? Nandito yung pro Duterte, nandito naman yung mga protesters, yung anti Duterte or pro human rights as they say. Hindi natin sila nakausap si kanina. Nagmamadali na tayo, no? Medyo late sila dumating. 12:30 na dito. Dumating sila, nag-assemble, nagla-live tayo kanina. Tapos naabutan natin sila, talagang may microphone. Sinasabi nila na 30,000 people died under the Duterte administration. And then there were placards of photos of the faces who were victims of that. So, sinasabi nga nila na huwag natin kalimutan na nangyari yon. There were human rights violations at pinapaalala nila the other side of the coin. Kasi kanina nandun tayo, nasa likod natin yung mga taga-suporta, pinag-uusapan namin nila kung gaano sila kabilib doon sa leadership ng dating Pangulo, kung gaano nila hinahangaan at kung gaano daw kadami yung naging kontribusyon niya sa Pilipinas. On the other hand, dito nung nagtatanong tayo ay huwag daw kalimutan ang mga human rights violations sa mga buhay na nasakripisyo para sa tinatawag na kapayapaan. So, two sides here, pero admittedly, mas maraming dumating para suportahan yung dating presidente. Yung pagdating naman doon sa protesters, siguro sabihin nating mga nasa 30 sila na nag-assemble dito. Hindi natin sigurado kung na-late lang yung iba kasi nakapasok na tayo sa loob. Pero kaya wala ng tao dito kasi nakita nila yung panig ng mga Duterte na umalis na. Okay, maraming salamat. Gretchen Ho live mula sa Den Haag sa the Netherlands. At kung pa rin ang first appearance si dating Pangulong Duterte sa ICC, makakausap po natin ng legal expert at direktor ng Reparative Justice Program ng International Center for Transitional Justice, si Attorney Ruben Carranza. Sir, magandang hapon. Good morning po sa inyo dyan, sir. Wait, At, don't you mean? Miles Malayo. Magandang hapon, Ed. hello from Hello, friends. Sorry, sir, may pumapasok na audio. You're also lawyers? Yeah, but I'm not an Sir, ayan, wala na. Okay, sorry, sir. We're good na, May sir. party line. All right. Hello. Thank you for joining us, sir. We appreciate your time and effort for being on the show. Thanks for having me. You go first, I go first. Okay. Sige, sir. Sige. So, unang-una, magandang gabi po from the Philippines. So, yun nga po kanina natanong namin, what's the pre-trial chamber going to look for para mag-forward yung trial sa kaso ni former President Rodrigo Duterte? We've been hearing terms like quantum of evidence needed. For example, the idea of interim liberty. Does that apply for this case? Yeah, so, as the name of the chamber and the activity suggests, it's a pre-trial chamber. They're in charge of all pre-trial matters. In other words, before the trial begins. And the most important thing that they're in charge of as far as moving this case forward is what is called the confirmation of charges, But which sir, will be scheduled, which has been scheduled for September 23, so a couple of months from now. So I think it's important to distinguish between what everyone watching just saw a while ago. It was not the confirmation of charges hearing. Yes, sir. It was just meant to inform Rodrigo Duterte of the charges against him, not to confirm those charges, which will be the hearing in September. Now, the confirmation of charges hearing is important because it's not just an exercise in reading the charges, which was already done today, but it's also a step in which the prosecutor, and your viewers saw the ICC prosecutor Karim Khan and his team, the prosecutor will be asked to essentially identify what evidence they have to support the charges, whether they have other evidence that they are going to provide, and whether they intend to amend the charges, whether they intend to change some charges, drop some others. That's an important consideration because if you remember, the warrant of arrest talks about 3 crimes: the crime against humanity of murder, the crime against humanity of rape, the crime against humanity of torture. But the judges who you just saw from the pretrial chamber, they were the ones who issued the warrant, removed torture and rape as basis for the warrant of arrest and specified only
the crime against humanity of murder. Now, it's possible that those charges will also be dropped, but it's also possible that those charges will be retained. So we'll find out between now and September 23. The last point for now that I will say is for everyone watching to take note that the presiding judge also said that in response to the so-called manifestation of Duterte's lawyer, that all the things he said can be raised before the confirmation of charges Yes, sir. hearing. So before September 23, he can raise those things, including, as the presiding judge said, issues of jurisdiction. That is a very important statement. Well, sir, if I'm getting this right, yung kanina was basically procedural pa lamang. The more substantive issues would occur around the time of September this year for the confirmation of the charges. Am I right, sir? So yung today talaga was basically logistical administrative more than anything. Correct. I mean, that's the reason why they needed to ask him what his name is when he was born, just to make sure that he's the same person being arrested. Remember, the reason I'm not calling him a respondent is because until the charges are confirmed, he is just a person arrested who Yes, may sir. be charged. Ed, what is important is not only the hearing on September 23, but what happens between now and September Yes, sir. 23. That's why I mentioned jurisdiction, because between now and September 23, the Rodrigo Duterte can actually challenge the jurisdiction of the ICC in this case. How, sir? Could he make the filings even outside of the actual hearings, and would they be decided on before the 23rd, or will we have to wait for 6 months before any petition or So motion? those are three questions. He can file a motion for the court to dismiss Yes, sir. or for the prosecutor to withdraw the charges, depending on how they articulate their challenge, to the jurisdiction of the court. They need to file an actual motion. Yes, They sir. can't just raise it at the hearing on September 23. Your second question, who decides it? When do we know? The pretrial chamber can decide it. And there might even be a separate hearing between now and September 23, possibly, or Okay. most likely after September 23, on this question of jurisdiction. But in any event, this question of jurisdiction, if Rodrigo Duterte raises it, will likely take precedence over the confirmation of charges. All right. Sir, as we were speaking to our correspondent in The Hague, we have Gretchen Ho there. We talked about the interim release. Is that the same with posting bail? Because I think under the Rome Statute, Article 60, former President Duterte can actually post bail for provisional liberty. No, he can apply. He has the right to apply for. If the judges determine that there isn't a risk of flight, obstruction, or crimes don't continue, so is he entitled to this, or does it largely depend as well on the nature of the cases filed against him? He's entitled to ask for temporary interim release while the proceedings are pending. What's important to remember, two things. He can ask for this at any time. Not only now, but even later. But the being second point granted is a to different remember, matter. the pre-trial chamber actually had two options in bringing Duterte to the ICC, to the court in The Hague. One was the warrant of arrest, which is what they issued, but the other option could have been a summons, meaning, come over to the court, we want to hear you, we want to tell you that there are charges that are going to be filed against you. A summons is lesser than a warrant of Yes, arrest. sir. You Yes, cannot be compelled to obey a summons. A warrant of arrest, as you saw, is compulsory. You Yes, will sir. be arrested and taken to the court. There was a reason why the ICC pretrial chamber opted for a warrant of arrest instead of a summons. In a previous case, for example, against, at that time, the incoming president of Kenya, Uhuru Kenyatta,
and his vice president as well, they were charged with crimes against humanity. Instead of a warrant of arrest, the ICC issued a summons to both of them, and they did appear at the ICC. They did not have to file a motion for interim release because they were only summoned, they were not arrested. On the other hand, another example, the former president of the Ivory Coast in West Africa, Laurent Gbagbo, was arrested, brought to court. He asked for interim release. He was not granted interim release. So the court weighs not just the idea of whether this person might evade, but also whether this person might influence or even intimidate witnesses, other potential people who will be part of the case, and considers that in determining interim release. Sir, my last question, sir, very quickly. Listening to Attorney Medialdea talking kanina before the pretrial chamber, he said, and I'm paraphrasing here, two troubled entities struck a deal, the incumbent president and the troubled legal institution, again paraphrased, in need of a legal show today. Of course, I don't think he named any names, but I suppose he was referring for the second part to the ICC. Kumbaga, pinhapiawan niya yung ICC. I'm wondering lang what effect this could possibly have on the ICC, which in the end is the one that's also trying the case. Well, maybe three things, Ed, to respond. It's important to note, most ICC cases, especially those involving heads of state or high government officials, are always political, both in the country where those officials are from and as well as in the ICC itself. So it's unavoidable. At the same time, there has been an effort by the prosecutor, not just the current one, but previous ones, to avoid politicizing prosecution, although the success in which they've done that varies. But the second point that I think is also important for Filipinos watching, Salvador Medialdea was Duterte's lawyer just for this hearing. I'm not sure that he will be Duterte's lawyer for confirmation of charges and other motions they want to file. In a way, I can say he knows what he's talking about, political score settling. This is just a fight between two families. Why? Because aside from representing Rodrigo Duterte today for crimes against humanity for murder at the ICC, Medialdea, through his law office, represented Ferdinand Marcos and his family in the tax evasion case arising from the plunder they committed. He has represented both families, and that's, in a way, the tragedy of all of this. These two families fighting over murder and plunder. There are no references whatsoever to the victims of the drug war. There are no references to the victims more generally of all the plunder and the murder committed in this history that involves both families. And so the ICC as an institution will avoid that. There was no response from the Yes, sir. Yeah, we from the chamber because they are not involved in any of that. They will try the case as best as they can. Okay. Okay, maraming salamat, sir. Attorney Ruben Carranza ng International Center for Transitional Justice. Sir, thank you for joining us tonight. Nagpasaring naman si VP Sara Duterte bagong initial proceedings ng ICC Pretrial Chamber para sa manyang si dating Pangulong Duterte. Giit ng bise, hindi raw mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Narito ang report. Ilang oras bago humarap sa initial proceedings ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumating kaninang umaga sa ICC ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Pinakausap niyo na po ba siya, PRRD? No comment. Kasamang dumating ng bise ang mga kaalyado ni Duterte na sina Senator Robin Padilla at dating spokesperson Harry Roque. My name is Herminio Harry L. Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client, Rodrigo Roa Duterte. Sinubukan din silang makausap ng News 5. No comment muna. Senator, kailan po kayo dumating? Sinalubong din sila ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Duterte! Duterte! Senimbang! Senimbang! Sa Facebook Live naman ni Roque, nagpasalamat ng bise sa mga sumusuporta kay Digong. Huwag natin kalimutan
na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Sabi naman ni Roque, sinubukan nilang hilingin na ipagpaliban ng initial proceedings ng dating Pangulo. Naghain din si Roque ng dokumento sa ICC para maging bahagi siya ng legal counsel ni Duterte. Sa ngayon kasi, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea lamang ang kinikilalang abogado ni Duterte sa ICC. If I am recognized today, I will also bring the issue of the illegality of the arrest of the former president. That should lead to the court losing its jurisdiction. Si Senador Robin Padilla naman, sinigurong makikita nila si Duterte. Kami po ay nandito. Una, siyempre, sigurado natin nandito ang ating mahal na dating Pangulo. Una nang sinabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah na nasa kustodiya lamang nila si Duterte sa kanilang detention center sa Scheveningen. Dinala raw doon ang dating Pangulo matapos ang medical check-up. Paglilinaw pa ng ICC, standard practice nilang pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng sospek na dumarating. Sa pahayag naman ng Philippine Embassy sa Netherlands, tinawagan daw sila ng isang ICC detention officer dahil gusto silang makausap ni dating Pangulong Duterte. Ipinarating daw ng dating Pangulo sa embahada na binigyan siya ng medical assistance at nasa maayos namang kalagayan. Gusto rin daw ni Duterte na mabisita siya ng consular officials ng Pilipinas. Humingi rin siya ng tulong para sa request na mabisita ng kanyang mga abogado at pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inamin ng Malacanang na gobyernong gumaso sa eroplanong sinakyan ni dating Pangulong Duterte patungong The Hague sa the Netherlands. Pero tinanggi nitong demolition job ang pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa Frontline na balitang yan, Maricel Halili. Sa bibig na mismo ng Malacanang nanggaling, gobyerno ang nag-ayos at nagbayad sa eroplano na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuhin siya at dalhin pa Netherlands nitong Martes. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Hindi masabi ni Castro kung magkano ang nagastos ng gobyerno sa chartered flight. Pero ang malinaw, walang gastos ang gobyerno sa pananatili ni Duterte sa The Hague. Dahil lahat daw ng kailangan ng dating Pangulo doon, manggagaling na sa sarili niyang bulsa. Nangako naman ang palasyo na titiyakin nilang magiging patas ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Pero susunod daw sila kung mag-issue ang ICC ng cease order sa mga ari-arian ng dating Pangulo. Basta siguruhin lang na wala itong nilalabag na batas. After natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Kasabay nito, itinanggi naman ng Malacanang na demolition job ang pag-aresto kay Duterte. Taliwas yan sa paratang ni dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Nilinaw din ng palasyo na walang ginagawang loyalty check ang Pangulo sa Philippine National Police. Sa kabila yan ng maugong na usapang marami na ang nagbitiw na pulis dahil sa pagkadismaya sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa ating pong paningin, ang pagkakalat po ng mga gintong klaseng kwento ay para po mas lumaki ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nangampanya ang partido ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas sa Tacloban, Leyte. Hindi naman sumama si Presidential Sister Amy Marcos na dismayado raw sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Frontline na balitang yan, si Mean Los Baños.
Sa Tacloban, Leyte, nagsagawa ng campaign rally ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ikinampanya pa niya ang kapatid na si Senator Amy Marcos kahit no-show ito sa campaign rally. Si Amy, sa aming mga magkakapatid, siya lang ang natutong magwaray. Dahil ako napunta ako sa Ilocos, natuto ako mag-Ilocano. Si Amy ang natutong magwaray. Kaya sayang at wala siya rito. At magtatalumpatin sana siya na nagwawaray. Pero ganun na siya, pagkawaray na. Kaya tamang-tama po siya na ibalik sa Senado. Hindi raw nagustuhan ng senadora ang ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli ring iginiit ni PBBM na hindi siya naniniwala na solusyon para sa krimen at droga ang pagpatay. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Kumpiyansa ang liderato ng alyansa na makakakuha sila ng bulto ng suporta mula sa mga taga-Leyte. Lalo't nangako na rin si House Speaker Martin Romualdez na maipapanalo nila ang alyansa dito dahil matatag daw ang suporta ng mga taga-Leyte sa Pangulo. Ang ilan pang kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas tumuloy sa kanilang pangampanya dito sa Tacloban, Leyte. Ang ilan sa kanila aminadong apektado ang kanilang kandidatura bilang pambato ng administrasyon dahil sa nangyaring pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Marami kasi ang buwabatikos ngayon sa pagpayag ng Pangulo sa nangyari. Apektado ba kami? Well, personally I would say yes because right now it's an emotional issue. May epekto talaga kasi hindi na maikakaila na marami rin isang supporters, especially in Mindanao and even in the Visayas. So, meron actually. Ngayon, ang tanong mo kung mali o tama, only time will tell. Para sa isa nilang pambato, ang ICC ang tamang venue para litisin ang dating Pangulo. Marami pong nagbabatikos, marami yung nagsasabi, ay hindi kita boto kasi nasa alyansa ka. I think isa lang naman po lahat ang gusto natin. Lahat tayong gusto natin hustisya. May suwestyo naman si Tolentino para sa pwedeng gawin ng legal team ni Digong. They can invoke Article 60 of the Rome Statute that can provide an interim release pending trial. Pag may iedad na o may sakit, pwedeng i-house arrest sa The Hague. Gaya ng mga OFW sa ibang bansa, dapat lang daw tulungan si Duterte. The former president is still a Filipino, di po ba? So dapat bigyan pa rin siya ng tulong ng gobyerno natin. Ayon naman kay Lacson, panahon na para bumalik ang ating bansa sa ICC dahil mainam pa rin daw na miyembro tayo ng isang global court na kayang humusga sa matitinding krimen. Pero para sa iba pang nasa alyansa, dapat muna itong pag-aralan ng mabuti. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, tutok lang dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Handa raw humarap sa ICC si dating PNP Chief Oscar Albayalde kung sakaling apareso rin siya nito. Ginit din niyang walang paglabag sa pagpapatupad ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Katunayan, plano rin daw niyang ipagpatuloy yan kung pala rin siyang manalo sa pagkaalkalde sa Angeles City sa Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Humarap sa News 5 si dating PNP Chief Oscar Albayalde ilang araw matapos arestuhin si dating Pangulong Duterte. Umugong ang mga balitang isusunod na rin si Albayalde at si Senator Bato de la Rosa na naging mga PNP chief noong nakaraang administrasyon. Gaya ng ibang kaalyado ni Duterte, dismayado raw si Albayalde sa kinahinatnan ng dating Pangulo. No less than your former president ay pwede mo palang isurrender sa isang dayuhan na korte where in fact meron tayong perfectly functioning justice system. Si Albayalde ang humalili noon na magretiro sa PNP si Senator Bato. Siya ang nagpatuloy sa Oplan Tokhang
kaya isa rin siya sa mga gustong papanagutin sa mga patayan. Wala silang nakitang labag dyan. And in fact, kung tignan po nating mabuti ang Oplan Tokhang, naging ano kasi siya, naging alam mo yung naging araw-araw na salita na, Tokhang, pag hindi ka tumigil, totokhangin ka. Parang yung nung panahon na maliliit kami na, pag hindi ka tumigil, huling ka ng pulis. Pinantatakot siya. Pero si Albayalde handa raw humarap sa ICC kung kailangan. Yes, we are preparing for this, of course, no? Wala po tayong magagawa. Kasi after serving this country for almost 38 years, kung ito po ang isusukli ng ating gobyerno sa atin, wala po tayong magagawa. Aminado naman si Albayalde na dahil sa issue, apektado na rin ang kanyang pamilya. May mensahe naman siya sa inista ng kabarong si CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre nang arestuhin si Duterte. Bastos. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process din, no? Puwersahan nandun. So nandun yung nakita naman po natin, 'di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo diyan, kakalad ka rin kita, iakyat kita doon. How? Depensa naman ng Department of Justice, legal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa kabila ng kontrobersiya, tuloy ang buhay para kay Albayalde, lalo na ngayon na tumatakbo siya bilang alkalde ng Angeles City, Pampanga. Kung papalarin, ipagpapatuloy niya umano ang konsepto ng Oplan Tokhang upang linisin ang mga nasasangkot sa iligal na droga sa kanilang syudad. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Tinutukan ng solid Batang Quiapo viewers ang mainit na bathtub scene ng mga character ni Andrea Brillantes at Jake Cuenca sa bagong yugto na action serye. Dala ng matinding pangangailangan kapit sa patalim, si Fatima played by Andrea. Pero ang inakala niyang one-time lang na racket kay Miguelito Guerrero played by Jake, mukhang imposible dahil ipatatawag daw siya ulit nito. Pero ang sakripisyo ni Fatima para sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, tuluyan nga kayang mauuwi sa wala. Yan at iba pang mga may init na eksena ang aabangan natin sa bagong yugto ng Batang Quiapo dito sa TV5. May iba pa akong major showbiz ganap na ihahatid ang mamaya. You don't wanna miss that. Abangan! One night only concert ni Blackpink Jisoo sa Smart Araneta Coliseum, jam-packed. At ganda ng tinatawag na blood moon ngayong gabi na silayan sa iba't ibang panig ng bansa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakabantay ang iba't ibang grupong kumukundi sa war on drugs sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kamusta ang viewing dyan? Yes, Bok Nikki, bumuhos nga na magkahalong emosyon. May iba ay naiyak, nagalit, nainis, pero ang iba naman ay nabigyan na ng pag-asa matapos nga humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa pre-trial yan o sa initial trial nga o sa kanyang unang pagharap niya sa The Hague sa the Netherlands. Sama-samang umantabay ang iba't ibang grupo, kabilang nga yung mga human rights defender, kamag-anak ng biktima. Magkahalong kaba at excitement yung kanilang nararamdaman para nga sa pre-trial chamber ng International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay Attorney Cristina Conti, lawyer ng EJK victims, ang ginawa sa pre-trial chamber ng ICC sa The Hague sa the Netherlands, sinabi kay dating Pangulong Duterte ang kanyang mga karapatan sa loob. Kung kailangan nga ng medical na assistance, ito ay due process
process na pinagkait niya sa mga biktima ng war on drugs. Pinaalalahan na rin yung mag-ingat ng mga posibleng maging witness. Tutol sila sa interim release o conditional release. Ayaw nilang makauwi pa ng Pilipinas at dapat daw hindi bigyan ng special treatment si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga kamag-anak ng biktima naging emosyonal, magkahalong inis at galit nga ang kanilang nararamdaman. Ganun pa man, may magkaasa pa rin daw at tila nagpaawa rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte at parang nagmukhang mahina. Nikki, Bokmo, hilingan ng mga pamilya ng biktima ng hustisya para nga sa kanilang mga namatay ng mga kamag-anak. No? Nasa 8 taon ang kanilang inantay at nga sa susunod nga na hearing yan sa September ay dalangin nga nila na sana ay makamit na nila yung hustisya na matagal na nilang inaasa. Bok, Nikki? Maraming salamat, Faith Del Mundo. Nayanig ang Friday night ng The Big Dome dahil yan sa concert tonight ni Blackpink member Jisoo. Of course, pinerform ni Jisoo ang mga bago niyang kanta gaya ng Earthquake, Tears, and more. Napuno ng kanyang fans ngayong gabi ang The Big Dome Smart Araneta Coliseum. May ilang lucky fans pa nga ang nakatanggap ng kanyang customized and signed albums. Sana all! At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Friday, mga kapatid! At yan ang 45 minutes na ang 45 minutong paghimay ng mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako na po si Adrian Gao. Magandang gabi.